Coach, may 500,000 utang ang aking magulang. Wala siyang pambayad at akong inaasahan. Tutulong ba ako? Pag-usapan natin to. Kasi sa kulturang Pilipino po, kapag may problema ang magulang, automatic, anak na rin ang sasalo. Agree? Sino sa inyo nakaka-relate? Type relate. Utang na loob, pamilya tayo, magulang mo pa rin ako. Pero ito yung tanong, kung ikaw naman ang malubog sa utang, sino naman sasalo? Bago ka maglabas ng pera, ay alamin mo muna. Number one, ano ba talaga ang root ng utang? Ito ba ay sa mabuti o masama? Nagkamali ba talaga o talagang kailangan? 'Di ba? Like for example, nanggaling ba yung sa sugal? Or if not naman, nanggaling lang sa luho o tulong sa kapwa na hindi naman talaga kaya. At number two, kasi bakit umabot ng 500,000 yan? Is this a one-time thing or paulit-ulit na lang yan? Kasi sa totoo lang, kahit na binayaran mo yan, lalo na kung nagsusugal yan, no? Paulit-ulit lang yan. Magkaiba kasi yung utang sa ospital. Utang dahil nagkaroon ng emergency. Iba naman yung utang dahil sa bisyo. Iba naman utang dahil maling desisyon o maling negosyo. Hindi pare-pareho lahat. Pero kung hindi mo alam ang ugat, nako, maniwala ka kapatid, kahit bayaran mo yan, tutubo muli yan at babalik yan. Kaya nga ito yung part na sasabihin ko sa inyo baka hindi mo magustuhan. Ito yung masakit na katotohanan. Hindi mo responsibilidad 100% ang utang. Yes, anak ka, hindi ka bangko. Pwede kang tumulong, pero dapat hindi ka makasamang malubog. Kaya kung may 200k na siguro na may ipong ka at ibibigay mo lahat, at emergency fund mo yan, dalawa na kayong lulubog, hindi na isa. Kaya kung tutulong ka, number one, kung may asawa ka, mag-usap ka na mag-asawa. Kung ikaw ay solo, wag emotional, maging strategic. Baka pwede mo sabihin, ito lang, sabihin mo, Tay, gusto kong tumulong, pero kailangan magplano muna tayo. Diba? Ngayon, may karapatan ka na magtanong, bakit ba nangyari to? Saan ba nangyari to? Diba? Baka matulungan ka, baka kailangan mo ng counseling. Or if not naman, baka pwede pa tayo magbenta ng asset kung meron. Or if not naman, kung bata pa, pwede maghanap ng additional income. Or pang-apat, pwede man i-restructure ng utang. Hindi to kawalan ng respeto, ito ay tinatawag na pangunawa at malinaw na usapan. Ang tunay na tulong po ay hindi rescue, kundi rehabilitation. Do you agree? At ito ang pinaka-importante. Huwag naman po sanang mangungutang para magbayad muli ng isa pang utang. Alam mo, you cannot solve a permanent problem with a temporary solution, lalo siyang lulubog. Kaya nga, real talk lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali, kahit yung mga magulang natin. Kaya may mga anak na katulad nyo, na nasasakal. Pero tatandaan mo to, ang paggalang sa magulang hindi ibig sabihin isasakripisyo mo na ang iyong kinabukasan. Pwede kang tumulong pero maglagay ka ng boundaries. Hindi mo obligasyon na bayaran lahat. Ang responsibilidad mo ay paano sila makawala at the same time, hindi na aasa muli sa utang. Ito ang tanong ko, ikaw, ano ang gagawin mo? Tutulong ka ba fully or partially? Pakitype lang sa comment section anong diskarte mo. And then for some people, kung ikaw nanonood dito and if you feel ikaw mismo ang may utang, if you feel that you're stuck in debt, don't add another debt. Again, you need to start with clarity. Alamin natin kung ano ang pinakasanhi ng utang mo. Kaya kung gusto mo ng reset pagdating sa iyong utang, just type reset sa comment section and I will send you a link in order to bring you more clarity. Kung may kakilala kayo na sa sitwasyon na ganito, please do me a favor, share mo tong video na ito para ma-enlighten po sila. At tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.